nag-work ako sa mga, talaga, hindi ako ganun ka, kumaga, hindi ganun ka, an inch na makapaglapitan sa lalaki, hindi. Ito naman, it's a privilege din. Ito pala yung, ganito pala yung ministeryo sa mga lalaki. Ganito pala yung mga kwento pala nila. Bawat isang tao, hindi mo, you can never tell na meron sila talagang story yun for the Lord. Na nakaka-bless talaga. And thank you talaga sa bawat isa na, yung hindi magsawang magkwento, makipag-usap sa akin, kamusta ka na, is also big thing na when, the time na dito ako, walang trabaho, I never felt wasted. Oo. Kasi nga, di ba, wala kang trabaho, wala kang... Di ba, wala kang trabaho, wala kang, sabi sila, ay Lord, thank you kasi ginawa mo, hindi na mo sila. Tapos sabi ko, hindi dahil sa, hindi talaga, walang sayang sa isang taon na yun. Walang sayang dahil maging filled siya ng experiences, filled siya ng joy, filled siya ng tears, filled ng testimony, sa akin, it made me strong. Kasi hindi ko alam ganun pala ako ka-strong, no? Kasi ang kwento ko lang, ay parang weak ako. Parang makita mo ang Bible studies natin dito, nakakataba, nakaka-strong, nakaka-grow ng spiritual. Salamat talaga. And isa kayo, salamat sa mga buhay nyo, isa kayo na part ng buhay ko. You are one of the best parts. Wow! Thank you, no? Salamat sa Panginoon na nakilala mo si Glenda, nakasama natin siya sa Japan. Yun nga, ganoon din yung desire namin sa'yo na magpapatuloy at the same time thankful din kami na you have shared your life with us. Yun nga, we wish na yung makapagpatuloy sana yung fellowship namin sa iyo, but we have decided to go to umuwi ng Pilipinas. So, kung yun yung desire ng puso mo at nilid ng Panginoon sa iyo, then we are here to pray for you. We are Thank you kasi natawag dito, been struggling sa past few weeks, pero God reminded me, Glenda, saan ba yung first love mo? That time na, yung sabi nga nila si Jesus Christ, yung sa Ephesus nawala yung first love nila, kasi nawala ni si Christ sa kanila. Pero pang ganun ka-shaky, nawala sa akin yung kasi nag-enjoy mo ko sa fellowship, sa prayer, sabi ko, bakit do time na down ako, bakit kaya parang hindi ako ganun ka-init na? Bakit kaya sabi ko, bakit kaya nangyari? Sabi ko, bakit Christian pa ako? Parang the time dumating ko sa akin ganun. Pero sabi ko, thank God kasi nung resurrection day sa Easter, parang sabi ko ang lungkot kasi dapat celebration yon. Parang doon ako ginano ni Lord, mali pala yung feeling na gano'n. Kasi nga, nawala yung first love ko, which is to serve God. Sa salvation ni Lord. Dahil ngayon, parang na-lift up yung spirit ko. Lord, I will look unto you because yung sa verse na paborito ko, looking unto Jesus, the author and finisher of my faith. Sana kayo din, kahit wala ko dito, sabi nga pagpatuloy, kayo, unti-unti tayong hinihila para mapaaway. Pero sana continue tayo na kahit na wala ko dito, I always pray for you too. And sana po, yung painit din, ang init ng pagsamba nyo, andito pa rin. Mag-like na lang ako sa Facebook. follow me yung Facebook. Ako nasabi ko na nga dati kay Glenda na ang tingin nga ng iba, natulungan namin siya. Pero sa totoo lang, kabaligtaran, siya yung nakatulong sa amin, sa mga bata nung nagbakasyon. Tapos dumating. Video! Ako mag-video. Wala nang time. Hindi, dumating yung mother ni Dapat pala para sa yung pumunta kayo na ito, pala iyak. Sinaloko-loko mo siya. Hindi, basta yun, maraming salamat. Salamat. Hindi, maraming salamat talaga. Ang laki ng tinulong talaga ni Glenda sa amin. Ako talaga, sa kanila wala akong heart ko talaga. Kasi ako makita na tao na they would adopt me sa bahay ko. Libre lahat, how many years na wala akong sakto. Puro ko pasasalamat.
And sabi ko nga, ang mga desisyon, hindi ko nga alam bakit pinabalik ako ni Lord, hindi ko pariling. Siguro sabi ko, Lord, baka pinabalik mo ko kasi hindi ako totally nagkakalam pa sa kanila. Sabi ko nga, hindi pa alam doon that time na hindi ko pa, sabi nga ni si Mama ni Nami, siguro isa rin yun na pinadala mo pa rin ako, dahil kay Mama ni Nami, ito talagang work, all things work together. Sa lahat tayo, God used us, lahat, isa sa ating, sabi nga ni Jimmy noon, salad, hindi kompleto kung walang ganun yung mga sangkap. Naging salad po tayo ngayon. Salamat. Salamat talaga kasi it's a privilege na makasama ang mga bata. Si Naomi, natuto ako, dito lang buhay may asawa, dito pa lang buhay na may mga anak. Siguro, sabi nga na in the future, makilala ko yung magiging husband ko, maging ganun din ako. Kagain ko yung Peter. Maging ganun din ako sa mga anak ko, sa mga husband ko. And God bless you and I will miss you and dala ko sa puso ko yung mga memories na. We miss you too. Ano sa akin talaga no, naging blessing na si Glenda because yun nga nakasama na sa fellowship. And I was just, naging sad din lang ako kasi itong bago siya pa uwi, doon siya naka-experience na naging